Paano lumabas to? Ang dami kong tinanong na abogado. Bakit to? Para malaman natin. Baka naman talaga may punto si Remulla. Alam mo yung mga kilalang abogado tinanong ko na. Kung ano masasabi nila tungkol dito. Alam mo sabi lang nila, basta wag mo na lang kami babanggitin ha. Natawa. Magandang gabi sa lahat. Bago po natin panoorin ang video at bigyan natin ng reaksyon itong content na sa mga pag-interview ng Banatiro Brothers ito kay former Bucor Chief General Bantag na ngayon ay tinatawag ni Remulla na fugitive. At ito ngayon galit si Remulla, napikon yata at itong mga Banatiros na vlogger ay i-contempt. Parang hindi abogado itong si Remulla magsalita. Kung mapansin natin, kung mapanood ninyo ang video, parang hindi siya profesional na abogado. Bakit siya mapikon sa mga vlogger? Wala naman sigurong makapagpipigil sa mga vlogger na mag-interview ng isang kagaya kay former Bucor Chief Bantag. Yung iba nga dyan, nag-i-interview ng mga wanted, mga kriminal, hindi naman binabawalan ni Remulla. Marami mga wanted dyan na mga NPA or mga CPP dyan. Ini-interview pa nga ng media yan, walang bawal. Bakit dito i-contempt yung mga vlogger? Talaga bang pikon na pikon si Remulla? Pero maliwanag mga kakapitan na ang pag-interview ng mga Banatiros kay Bantag, bilib na bilib ako nitong apat na nag-interview kay ating idol Bantag. Ang topic doon parang isang beses lang ata binanatan si Remulla dahil sa pagkamali niyang pagsita kay Bantag. Pero lahat ng pag-usapan doon sa interview or dito sa interview nung nakaraang mga araw ay tungkol lang ito kay Katapang. Kung napanood ninyo ang interview, kung kayo ay sumusubaybay sa mga Banatiros, sigurado napakinggan nyo ang mga banat nila doon. Si Katapang lang talaga ang pinag-usapan kasi itong si Katapang, hindi naman matapang, sabi ni Bantag. Parang ang bata magsalita kung mapanood nyo. Kaya kung makita natin sa mga television kung saan i-interviewin itong si Katapang, mukhang maamo masyado. Kaya natatawa tayo minsan, pero hindi natin alam kung ano din yan. Ang may tapang ba talaga yan. Sinabihan pa nga ni Bantag na galing ito sa Chief of Staff. Pero palpak daw doon, kaya mas lalo na daw ang papalpak dyan ngayon sa nilagyan niya ni amo niyang si Remulla. Bakit ba kaya galit na galit nung si Remulla kay Katapang? At isa pa mga kapitan, hindi nga nila mahuli itong si Bantag. Mahina talaga ang diskarte itong ating DOJ yata. Sa tingin ko lang ito Nandiyan pa si Tebes, hindi nila mahuli-huli. At ito pang mabigat kung sabihin sa inyo, ipadating sa ating mga mamamayan. Kahit mag-survey pa tayo, i-survey natin bukas, maglagay tayo sa ating social media na itong for senator sa 2025, Bantag versus Remulla, kung sinong mangunguna sa akin. Patanggal ko ito yung kabilang ko pag matalo itong si Bantag sa survey. Mabuti yun. Remulla, isipin mo, isaksak mo sa kukote mong maliit. Di umano. Kung sa tingin mo yung pagbabanta mo sa Banateros Brothers, tatahimik kami. Ay nako, nagkakamali ka. Hindi, punta na tayo dyan. Punta na tayo dyan. Kasi ito nga si Remulla, merong pagbabanta sa amin, mga naka-interview kay Bantag.
Sabi nga ni Maharlika, appreciate ko naman yung sinabi ni Maharlika na maling-mali. Ito ay isang martial law sa social media. Bakit to? Actually, mali pa nga ho si Remulla dun eh. Hindi lang po kami vlogger. Huwag mong kakalimutan na kami po ay gumagawa ng content sa remate at maging sa saksi ngayon. Ginagawan po namin. Ibig sabihin no, hindi lang ho kami vlogger. Kami mga lihitimong mga media din po. So kung kami ay pipigilan mo at bubusalan mo at ayaw mo marinig ang panig ng ibang tao, Remulla, nagkakamali ka. Makinig ka sa akin ha. Kung akala mo matatakot ako sa'yo dahil isa kang sekretary at abogado ka, tandaan mo wala pang ipinanganganak. Nakakatakutan ko. Huwag mong kakalimutan yan dahil isa lang ang kinakatakutan ko. Ha? Ipis. Ay, hindi. Ay, ipis! Akla pala. Hindi. Isa lang po ang kinakatakutan natin. Yung lumikha po sa atin. Yan ang huwag mong kakalimutan, Remulla. Kasi, ano ang sinabi mo? Hindi totoo. Ipaparinig ko sa inyo ha. Kung ano po yung mga para magkaalaman tayo. Wait lang ha. Ipapakita ko, hindi ko lang nailagay sa pasensya nyo na. Ito ilalagay ko lang ha. Nang maikli. Okay? Ito lang naman yon. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sabihan ka. Matatakot mo kami. Pasensya ka na, Remulla. Kami po ay lumalaban lamang sa hustisya. So kung kami ay babantaan mo, naintindihan ko, karapatan mo yan bilang mamamayan na magbanta sa amin na keso kami ipapakontempt mo o ganyan-ganyan. Pero alam mo, sinasabi ko sa iyo, sana maging warning na sa iyo yung nangyari sa iyo nitong nakaraan. Pagbalik-baliktarin mo mundong ito, ang tunay na hustisya maaaring hindi natin makamit dito sa lupa. Pero huwag mong kakalimutan that after this life, there is true justice. We are fighting for the right things. At binibigyan lang namin ng boses ang lahat ng panig. At sa pagbibigay namin ng boses sa lahat ng panig, kami ay iyong babantaan. No! Alam niyo ho ba, even a convicted person have the right of freedom of speech? Huwag niyo kakalimutan yun. Ang lahat ng mamamayang Pilipino ay may kalayaang magsalita. Kahit ito'y convicted na tao. Huwag mong kakalimutan yun, Secretary Remulla. Abogado ka. No! Lahat po tayo ay may kalayaang magsalita. Freedom of speech, freedom of the press. And we are part of the press. Tas babantaan mo kami ng ganito. Ano to, martial law? Panoorin nyo to, sinabi niya ha. Oh. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, gusto raw? Yung isang araw siya po ay na-interview ng mga ilang vlogger. Sa linggo yata yun, mga 2 weeks ago. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamapas. Hinahanap ng batas at hindi dapat binibigyan ng salita. Wow! Alam niyo ba na tinanong namin ito sa mga abogado, even before we interview Bantag, we already ask all the legal matters on this. You know what the ibig sabihin ng contempt of court? At sinasabi niyang kesyo bakit daw binigyan ng pagkakataong magsalita. Unang-una, eto ha, lahat ng abogado nakikinig dyan. Makinig kayo. Oh, correct me if I'm wrong. On the spot. Alam mo ba ibig sabihin ng contempt of court? Dahil pinag-usapan, una, according to the definition ng contempt of court, pag nambastos ka sa korte
sabi nga a person guilty of misbehavior in the presence of so near a court or judge to obstruct or interrupt the proceeding before the same, including disrespecting toward the court or judge, offensive personality toward others, or refusal to be sworn answer as witness to subscribe an affidavit of disposition. Yan yung mga contempt of court. Ano ba mga pwedeng mangyari pag nag-contempt of court? Diniscuss yung kaso. Di ba? Sino ang dapat ma-contempt of court? Kami bang nag-interview? Anak naman ng wewe, oh. Ang nako-contempt of court, yung mga involved na partido, yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni ganito, yung kabilang party, nagsalita sila, abogado nito, yung mismong inahusgahan, yung mismong inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview. Dahil una-una, we are not part of that legal proceedings. Hindi kami party doon. Kami nag-interview. Kung meron mang sisisihin yung korte, si Bantag yun. Yun ang contempt of court. Bakit sasabihin ng korte, bakit ka nagsasalita sa kaso mo? Hindi kami. Kami nagtanong lang. Wala nga kaming alam dun sa merit ng case nyo eh. Hindi nga namin pinag-usapan yung case. Pambihira naman, oh. Sino ba abogado mo? Si Attorney Libayan ba kinukonsulta mo? Mas sarili kayong batas? Kaya nga, ako I challenge kung merong abogado dito. Tanungin ko kayo, is that even contempt of court? Na nag-interview ang isang media at tinanong, kamusta ka na? Ano masasabi mo kay Katapang? Pinag-usapan nga namin puro si Katapang eh. Maaaring nasaktan ito dahil pinagmumura ni Bantag. Alam mo ba na hindi kami ang makukontempt kasi hindi kami involved. The judge has no jurisdiction sa amin. Kasi una-una wala naman kami dun sa korte. Pangalawa, hindi naman kami involved dun sa kaso. Okay? Kaya wala sa amin na magsasabing pinakikialaman namin yung case. Paano namin pakikialaman yung case? Hindi nga kami kasali doon. Hindi nga namin alam yung case. Pambira naman, oh. Pero may sundot pa siya. Kaya tingnan mo, biglang nagbago. Tingnan nyo, ha? Observe nyo, biglang nagbago siya ng statement. Proseso daw. Yung proseso daw ng court. Obstruction of justice. Bigla nagbago, naging obstruction of justice. O sige, Google naman natin. Obstruction of justice. Obstruction. Justice. Ayan. Obstruction of justice and